Good morning. Nandito tayo ngayon sa may Central Highway. Ang oras ngayon ay 5:30 na ng umaga. Pupunta tayo ngayon sa may Basilica del Santo Niño dahil ngayon ang ika-6 na araw sa Novena Mass. Ang Novena Mass ay binubuo ng 9 na araw ng pagdarasal na kadalasang humihiling sa Diyos ng mga espesyal na kahilingan sa panalangin o petisyon. Ang mga novena ay kadalasang ginagamit upang hilingin sa mga santo na ipagdasal tayo. So ngayon pupuntahan natin ang Basilica at nagsamba tayo. Tara, samahan niyo ako. Lang, sir. Magkano shamrock? 100 yung shamrock. Ito magkano? 50. Ha? 10. Balik lang ako na ha. Magsimba muna ako na. Tag 50 yung utap. Shamrock. Tag 100. 100. Marami kang makikita dito, mga kainan. Nagsiserve sila ng breakfast. Meron din dito mga nagbebenta ng mga Santo Niño, mga damit ng Santo Niño. Mga fruits. So ngayon maraming mga pulis naka-assign dito sa may Basilica. May mga SWAT, Coast Guard, fireman, mga ronda, barangay tanong. Kabuhi, harapan kami mo sa Espiritu Santo, Diyos na usa, hangtod sa kahangturan. Dito na tayo sa labas ng Basilica. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Ang Ginoo nangutana kang Samuel, magsigi ka
ba lamang og subo tungod sa akong pagsalikuan ang saong ingon nga hari sa Israel? Kun-aw lana ang imong sudanan ug sungan, ug lakaw ngadto ang usay nga taga Bethlehem. Kay pipili kong hari ang usa sa inyong mga anak, si Samuel ni Usa ang tuman pag-alto. Kung isa'y ang tinig sa ulo, ang niya ako. Akong diinan siya sa Ginoo. Pagdala o nating baka, ug kung pangutan ka, ina, ay iya ako ang paghalay kung malala na sinugod alang sa Ginoo. Ug gapitas isaw sa pagtambong sa paghalay. Kay dito, sulihan ikaw sa aming buhatin. Kung biburi ang tao na aking ituloy, sinupuntahan. Dito man si Samuel ang itubog kanina sa inyo. Umiakis siya sa Bethlehem. Isulat siya sa buwang sa siya. Kung nagpuri siya, Yan yung Cebu City Hall. No, nasa harap. Oo. Kanina ako ang paghalag ng mga kasunod alam sa Ginoo. Ito inyo ang iyong pagkalingan kung tamang kamon sa paghalag. Kunya, ipakalaginan niya si Isay kung ang iyang mga anak. Umiyak niya sila pagtambong sa paghalag. Sa pag-abot kayo niya, si Samuel nakakita sa anak ni Isay ng Syria. Kung nagtuos niya ang pinig sa Ginoo, mao ang liha sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo ningon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang panagway, ni sa iyang kasun, kay di siya may akong nakitaan. Ang Ginoo di sama sa tao, na ang tanaw mao ang panagway, ug dili ang kasing-kasing. Unya, gitawag ni Isay ang anak na si Abinadab, ug iyang gikalabay at uwangan ni Samuel. Si Samuel ni dili sa siya mao mapili sa Ginoo. Unya, gikalabay ni Isay at uwangan ni Samuel. Isama, kung ingon gihapon si Samuel, dili siya mao mapili sa Ginoo. Kung gikalabay ni Isay at uwangan ni Samuel, ang kunyahan, kung Samuel ni ang puno sa Ginoo. Ikaplagan ko si Dapna, ako sulugo. Ikaw kanikuto, diha sa usa kapalan awo.
Pangutun magsimog kaniyang Siya anak ko, ikaw ang akong amahan. Akong Diyos, ang bato, ang akong manunubos. Ukipuan ko siya na mapangalan. Ang labang sa hari sa lupa. Mawalan ko sila akong sulong. Dito na tayo ngayon sa loob ng Basilica del Santo Niño. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Usa ni anak kaadlawng ipapabulay, nakiagi si Jesus ug ang iyang mga ginunan sa kamahan sa trigo. Samtang naglagaw sila, ang iyang mga ginunan nagulog mga ubay sa trigo. Busa ang mga Pariseo miingon kay Jesus. Tanawa ka,
kinikibuhat sa imong mga tinunan sa adlaw ipapahulay. Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa ibuhat ni David sa dihang igutom siya o ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumalang sa atong balaod, ang mga pari lamang mao'y makakaon ni inipan nga hinalad. Apan si David mikaon ni ini ug iya pagani ipakaon ang iyang mga kauban. Ug unya miingon si Jesus, ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tao. Apan wala buhata ang tao alang sa adlaw ipapahulay. Busa ang anak sa tao mao'y magbuot sa angay buhaton bisan sa adlaw ipapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Jesus had the last word. The Son of Man is Lord even for the Sabbath. Kaya ang Sabado, ihimo alang sa tao, hindi ang tao alang sa Sabado. Tanahon sa pahulay. Kaya ang Sabbath rest is meant for the welfare, the well-being, the benefit of the human person. Mo nang ibawal, pero hindi, ipanggulo, taon sila sa mga araw. After 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them, asking them questions, and all who heard him were astounded at his understanding and his answers. Yet Jesus had the last word. Don't you know that I have to be in my Father's house? Kani papaminaw, importante kayo. Takawag, naninaw siya, namutana, o ipamutana siya na siya ikapuan. Pero nagsugod ng paminaw. Listening is, for me, the most fundamental requirement of a synodal church. Listening with the heart. Morning sa atong first reading, kita sa 1 Samuel, si Samuel, dito ang mananang Isai, Jesse is Isai, isa buwan. Ang una si Eliab, taasman, like Saul. Saul was the tallest among the Israelites. So, kanina tingali. And then what did God say to Samuel? Do not judge from his appearances, from his appearance, or from his love, his stature, because I have rejected him. God does not see as a mortal to see his appearance. The Lord will see you listening to the heart. Nino that we should be Pope Francis sa joy of the gospel. We need to practice the art of listening, which is more than simply hearing. Listening in communication is an openness of heart, which makes possible that closeness without which genuine spiritual encounter cannot occur. Listening helps us to find the right gesture and word, which shows that we are more than simply bystanders. Listening. Tanaw naman duwa kong dunggan sa laybak. Kung imong tumaw ng imong kultura ng dunggan, imong pinugtong ang kumba. Durang kapilitan ng tanaw. Importante sa pamina with the heart. Core at core loquitur ang kasing-kasing na istorya sa laing kasing-kasing. Importante kayo. Jesus listens with his heart in today's gospel. Gipanggutom ang iyang mga disipulo. I'm sure hindi ko lang ito siya,
Sa balunan ng butiyo siya. Kung naminaw siya, itimbang-timbang, mas importante, welfare, physical welfare, physiological needs, sa Maslow's hierarchy of needs, di ba? Physiological needs, okay, very basic. Kunya sa lihanggi, pangutana siya, namang mabuto, parang sila naminaw siya. Kung itubag po siya, sa labing uyok na tubag, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath, and I, the Son of Man, yun si Jesus, am Lord even of the Sabbath. Ako, ang akong amahan, mo'y nagbuhat sa Sabado. Kami sa nabuot kung siya anay himon sa Sabado. Naminaw siya. Adunay encuentro. Importante ka ni encuentro. Before we can talk about the synodal church, there has to be an encounter. And one of the most beautiful passages from God is Love by the late Benedict XVI. Ingon siya, Christianity is not the result of an ethical choice. Kung sa kada mo, decide ka magpinutan ka rin. Or a lofty idea, nindot kay itiyahan. No. It is the result of an encounter with an event. Parang tagbo sa usang panghitabo. Parang hindi. Or a person, si Jesus Christ, Santo Niño, which gives life a new orientation, bagong kapunaw-punawan. Kung unsay mong kalibutan, kung kanina ito pitos, malapad. And a decisive direction. Klaro ang atong padulungan. Di na mo tuyo-tuyo. Encounter. But before we can have an encounter, we have to learn how to listen. The biggest obstacle to walking together as a synodal church is lack of listening skills. Nakasuway katong pag-sugod-sugod atong Tokhang 2016. May mga pari nga itabang. Dito sa Manila, na may contact dito sa Ecological Society of the Philippines, I think that's the name of the group. Nag-training sila sa mga facilitators, including many priests and sisters, on listening. Ihatagan ko feedback. Bakit? Kaya ba ka ba? Ang nabibisyon to do ang listening, pari o bantry. Kaya training na mo, preaching, manudlo, lisod. Di mo na lisod kayo itong synodal sa Pope, 3 years na siya. Importante kayo, nindot kayo, pero I can imagine it would be excruciating kung naa dito yung mga gikan man ako ang wisdom na maminaw mga musulman. Mo na, i-insist na itong Santo Papa. Ang opposite sa synodality, walking together, is sunod dalita. Sunod na lang sa naandam. Sunod na lang sa pukulan. Sunod na lang ang daghang lights. Ang convenient. Or, Father, subihin na lang din sa akong himuon, sunod na lang din. Muna, sunod ka nagdalita. Dili sinod-dalit. Listening. Nalipay ko nga sinulog sa lalawigan ni Atong Mayor. Ano may mga dialogue. Importante kayo. Sa atong kasing-kasing, natin ko ba itong paminaw sa Ginoo? Kung saan na may nahitabo sa atong outreach sa mga recovering drug dependents? Di padugay na aplikaslon, mansibado sila. Sus, dugay-dugay na kung sila mansibado. Okay? Nahumoy ni offer, Father, na ay baboy. Ihawag, hindi ko sige, pakasal, ako'y, kung tao na ako'y bayad ko siya kasal, sige. Nagunap na mo, sunod alaw ang kakasal, nakalawat kong text. Old budget. Dili, mali na yung Father, yung akali sekretary naman, kaya idakop ang lupa. Ang accusation, mamaligya o S. Ano po eh, sige, magagawa sige sila, ako gano'n sa kaso, kung mag-istorya niya, gusto na itong pagpaminaw yung taon na nila. Out of school youth. Kaya ba batana ay government statistics na matag barangay ang mga batan o nagpag-igod o napulog duha na to sa 25
10% niya na out of school. Ay, kuya, training ground na sa desperation. So, kaya ito, kuha naman ito ipaglaong, nabiyaan naman ko sa mga classmates. Saman, nabasa ako, ligot na rin ito. Unsa may akong ginahimo alam kanina. Kaniya ito, isugdan panahon pa sa Jesse Robredo na gitawag na unayan ng Maranet simbahan. Unsa na may nahitabo niya. Paminaway, kinabangay. Naminaw ba ta karon sa mga issue sa atong nasud, kaning gitawag na charter change? Asa man ang pagdulong? Nagpaminaway ba ta? Ginapaminaw ba ta sa mga negosyo niya? Asa man ang pagdulong? Karing threat hika sa Communist China, it is very real. Asa man ang pagdulong? Nag-aampo mo na niya. Kumusta na itong patriotism? Iniglas nga bayang Magilyo sa sinihan o diya sa mga eskwelahan, manindog ba ta? Or awlakaw na? Kumusta atong patriotismo? Atong pagpaminaw sa ating nasyon? Itawag kita na nahimong Synodal Church. Musangkit kita ka Senyor Santo Niño. Nga musangkit na ka. Pit Senyor. Kay musalig magtanas. Diya sa itong pagsangkit ka niya siya maminaw. Kung siya mutabang ka natin. Synodal Church. Karong Oktubre 2024, katapusan panaghumpog sa mga obispo dito sa Roma, i-discern nila ang siya resulta ng Synodal Church. Panginoong Yesus, maaari mo mag-ibig, nagkatalimog sa tanan ng mga mga sa pamahagi na rin ang maaari alam ka. At ang pinahal na rin ang sila sa Haliyong nga nato ipatuman ang balaod, labaw pa sa katawan. Apan, bansayong una ang pagpatuman sa labing mahingganong balaod, nga mao ang panaghigog maayo sa usab isa. Mag-ampo kita. Señor Santo Niño, nakadtong mga nagmatul-anon sa ilang lampin nga sakit, makakaplag ikaw payan o kalikod, gikan sa mga nagpamumang o nagmahalog kanila. Mag-ampo kita. Señor Santo Niño,
may Basilica del Santo Niño. Pupunta tayo ngayon sa may SRP. Mamaya puntahan natin yung venue sa Sinulog Grand Parade ngayong Sunday, January 21st. So makikita natin ngayon yung venue sa may South Road Properties sa may SRP, sa may SMC side. Ito yung dinaan natin kanina. Dito sa may area na to, maraming mga pamilya na dito lang natutulog sa may gilid.
dalasan mga bata. Dito na tayo sa harap sa may Pier 1. Yan. Yan yung Cocalyong shipping lines. Mga barko ng Cocalyong. Dito sa may seawall, every night maraming nakatambay dito na mga group of friends, magkasintahan, pamilya, mga bata. Yan yung Ciclex papuntang Cordova.
doon sa may Lapu-Lapu. Basta man? Ha? Diyan, alok squad. GoPro na. DJI. Yan yung fast cut at Ocean Jet. I think papunta yan ng ano, Bohol, yung isa galing Bohol. After this, punta tayo sa venue sa Sinulog doon sa may SRP. So hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Please like, share and subscribe. Ayong buntag sa tanan.